So ang 60% ng 50 million ay nasa 30 million. So yung boto ni Inday Sara ay 32 million. So more or less talaga. Baka nga mahihit ni Vice President Inday Sara yung 40 million votes pagdating ng eleksyon. Heto na mga kabisdak, Vice President Inday Sara Duterte, number 1 sa pinaka-latest na presidential survey. Nako, milya-milya po ang tambak. Wala na. Kitang-kita na po kung sino ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa kabila ho ng paninira at pagpipin down kay Vice President Inday Sara Duterte, lumalabas, waipik ang mga ito. Waipik ang mga black propaganda ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangang. Kaya ngayon, number 1 pa rin sa survey. Ngayon, ilalabas po natin mamaya ang ano bang survey firm na yan. Siyempre, yung mga credible na mga survey firm. Leni Robredo, kain suka na kay Bungit. Bakit nga ba kain suka, no? Na itong Dilawan Pinklawan, no? Bukod sa mga Aquino sila at sumisigaw na never again to Marcoses. Maalala po natin itong si Leni Robredo at Bongbong Marcos, 2016 magkalaban, gumawa pa ng petition si Bungit, talo si Bungit uli. 2022 na nagkalaban, binanatan ni Leni Robredo, linilugaw itong si Ngagba. Ngayon, unitain na sila. Anak, kamutin talaga naman eh. Pero obra nga ba itong plano ng mga Pinklawan, Dilawan na makipag-unite dito kay Bungit? Meron bang puwersa, no? Itong si Bungit para makambinsi ang maraming botante na iboto si Leni Lugaw? Pag-usapan po natin yan ngayong araw dahil itinanggi ni Leni Lugaw na wala daw pag-uusapan silang politika ngayong araw sa pagkikita nila ni Bungit na naagnas ng hinayupak nito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like mo muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, suportahan po natin pangalawang YouTube channel ko po. Unahin na po agad natin na itong survey, no, na lumalabas po ngayong, kagahapon po ito lumabas. I think ito ay SWA survey. Check natin, baka ma-fake news tayo. Napatuloy po na namamayagpag at nangunguna pa rin si Vice President Inday Sara sa pinaka-latest. Ito ay presidential survey po ito, hindi po trust rating survey ha. Ito po ay survey firm ng partida pa, survey firm ni Ngagba. Ang tangere. Tangere. Alam mo naman, para itong tangere kasi, kung gusto ni Bungit na makakuha ng mataas na rating, hinahire yung tangere. Pero ito po, hindi po siguro kinaya ng puwersa ng mga hinayupak ang pagmamahal ng taong bayan kay Inday Sara. Kaya lumabas pa rin sa survey ang number 1, milya-milya, anak ng agwang mo. Vice President Inday Sara Duterte nangunguna sa pinakabagong preference survey para sa 2028 presidential race. Ay, nakon layo, anik ng kamuti. Ay, nakakuha po si Vice President Inday Sara ng 43%. No, nasa rating. Samantala, si Leni Robredo, na pambato ng mga tanganistang loyalista ni Baqueo ni Peng na unitahin na ngayon, ay 27%. Anak ng kagwang, ang layo naman. Halos kalahati eh. Ang lamang ni Inday Sara, milya-milya. At nakakuha naman si Tulpok. Sabi nga daw, si Tulpok daw ang tatalo kay Inday Sara eh. 15%.
Reza Hontiveros na atatatat maging presidente, 3%. Anak ka diha. Okay. Sa inilabas na pinakahuling survey ng Tangere na isinigawa noong Pebrero 19, pinalitis talaga ito ha, hanggang Pebrero 20, hanggang hapon 2026, kaugnay sa posibleng kandidato sa 2028 presidential election. Ito po ang pulso ng mga botante. Samantala, 12% ng mga respondents naman ang nanatiling hindi pa desidido. Isinigawa ang non-commissioned survey sa 1,200 respondents sa buong bansa at may positive minus 2.77% margin of error at 95% confidence level. Batay sa resulta, malakas ang suporta kay Duterte sa Visayas at Mindanao. Sa Northern Luzon na itunuturing ay mahalagang rehiyon. Oy, sa Norte! Mantakin mo sa Norte si Vice President Inday Sara, malakas! Akala ko ba bulwark dito ni Bangag? Anak ng kamote naman. Mas dikit ang laban, ngunit sa rehiyon nga, mas dikit ang laban. No? Malakas pa rin. Ngunit kabilang pa rin siya sa mga nangungunang pagpipilian ng mga butante, anak ng kagwang. Dikit, pero si Vice President Inday Sara pa rin ang nangunguna sa survey. Ipinakita rin ang datos na may ilang taga-suporta na bukas sa ibang opsyon. Ngunit may malaking bahagi pa rin ang nagsasabing siya ang kanilang pangunahing pipiliin. Sa Norte po yan, ha? Yan na nga ang sinasabi ko diya, mantakin mo, ha? Sabi nila, solid North. Walang solid North. Solid North meron. Ayan po yung maliwanag. Alam nyo, mahirapan talaga silang patumbahin si Vice President Inday Sara. Ito po yung patunay na sayang lang ang mga emosyon ng mga bubonistang tanganista, talyanista ni Bangag, hindi epektibo ang kadakdak ni panay dakdak ni Auntie Claire, Chucky Claire, yung mga bayarang bulager, hindi epektibo. Lahat ng pera ninyo bungit na ginastos para masira ang mga Duterte, nasayang lang. Nag-suffer lang ang maraming Pilipino dahil siyempre yung pondo na yan para pambayad sa mga trolls, survey firm, mainstream media, mga bayaran ng media ay galing po yan sa kaban ng bayan. Ninakaw nila, nalimas po, pinaplood control ng mga animal. Pero ang resulta, tingnan mo naman, number 1 pa rin si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga tama po yung ibang mga sinasabi ng mga political analyst na wala na po talagang makakatalo kay Vice President Inday Sara sa pagkapangulo. Mantakin po mo yun yan. No? Ilang percent, isipin mo out of 100%, nakuha ni Vice President Inday Sara yung almost, yung almost 50%. Tingnan mo 43%, i-plus natin muna kung ilang porsyento ba yan. Kung total bang 100% yan, that's 3%. So 88% lahat yan, yung 12% undecided, no? So tingnan mo ang 43%, ilis natin kay Leni Robredo, 27. So 16% yung lamang ni Vice President Inday Sara. Yung 12% na undecided, mahahati pa yan. So malamang yung 12%, majority yan, ay mapupunta pa rin kay Vice President Inday Sara Duterte. So ibig sabihin na natin, 12%, so yung 12%, kukunin natin yung mga 8% doon kay Vice President Inday Sara. Majority man No? O sabihin, 8%, o paghatian nila yung 4%. So, mantakin mo, 43%, plus mo sa 8%, lalabas nga mga 50 to 51% ang botante, no? Kung ngayon ang eleksyon, ay mapupunta kay Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon, kahit magsanib pwersa sila, yung 27% ni Leni Robredo, plus 15% ni Rapi Tulfo, plus 3% na Reza Hontiveros. Medyo hindi makakaangat, no? O kahit isama na natin yung 4% na natira, 49% sila. So ngayon, makukuha pa rin ni Inday Sara ang panalo kahit magkaisa, 51% Pero kung titingnan po natin ang sitwasyon ngayon, mga 80% makukuha talaga ni Vice President Inday Sara. Siyempre, tangere ito Kunyari, didikit-dikit tayo konti.
Pero kita mo naman, ang lamang ni Vice President Inday Sara Duterte dito kay Leni Robredo, 16% po yan. Napakalaking porsyento yan. Napakalaking numero ho. Kaya mahihirapan sila dito na patumbin si Inday Sara. Ngayon, ito sabi sanib pwersa, mag-unit team sila. Yan. Kung mag-unit team sila, kung ang maglalaban lang si Leni Robredo, Inday Sara, baka sakali pa, no? Baka sakali magkaroon pa ng match. Pero sa tingin ko po, malabo eh. Malabo pong mapantayan ni Leni Robredo si Vice President Inday Sara Duterte. Unang-una, si Leni Robredo ngayon, siyempre, wala pang umaatake kay Leni Robredo. No? Hindi tayo bumibira ngayon. Medyo konti-konti, no? Wala pang mga lumalabas na propaganda. Sa tingin nyo ba, no? Kung sasanib pwersa si Leni Robredo kay Bongbong Marcos, sa tingin nyo ba, madagdagan yung 27% ni Leni Robredo? Ako nagtatanong kung sasanib talaga, kasi magkikita naman ngayon. Para sa akin ay hindi madagdagan, kundi mababawasan. Paano mababawasan? What for example, yung 27% ni Leni Robredo, ito para sa akin lang naman. Yung 27% ni Leni Robredo, meron dyan, yung 27%. Lahat yan galit niyan kay Bongbong Marcos. Mga pinklawan. So ngayon, siguro, merong iba dyan kain suka, kagaya kay Leni Robredo, sa 27%. Hatiin na natin. So, sa 27%, i-divide natin by 2. 27% divide by 2. Kaya lang, 27 divide by 2. Sabihin na lang natin 13.5%. Yung 13.5%, 50% ng 27%. Yun yung hindi buboto na kay Leni Robredo. Kasi makipagsanim pwersa kay Bongbong Marcos. So mababawasan siya ng 13.5%. So yung 13.5% ni Leni Robredo, posible pupunta kay Inday Sara. Posible ito sa akin teorya lang Kasi saan ka pupunta? Kung galit ka sa mga Marcos na kapag kaisa si Leni Robredo, malamang, yung mga matatalinong pinklawan, mga profesional, mapupunta kay Inday Sara yan. Kasi ayaw man nila, never again naman sila Mike Marcos. So ngayon, yung 30% ni Leni Robredo, mapupunta kay Inday Sara, 43% plus 13%. So lalabas magiging 56% si Inday Sara. Sunod si Inday Sara mapupunta doon. Masulid yung 13%. Si Rapi Tulfo naman, yung 15% niya, kasi bata man ni Bangag yan. Mapupunta kay Leni. So yung 13% na matira ni Leni Robredo, pa-plus yung 15%, so magiging 28% yan. So Leni Robredo, 28% pa rin, pero si Inday Sara naka-56%. So hindi pa rin enough. So yung 28% i-plus na natin kay Risa Hontiveros kasi hindi natatakbo si Risa Hontiveros kasi ang pinag-usapan natin one-on-one na lang, 2-2, Inday Sara at Leni Robredo. So ngayon, yung 13% na tira plus 15%, 28% plus 3% ni Risa Hontiveros. So magiging 31% lang ang magiging makakuha ni Leni Robredo pagdating ng eleksyon. Si Inday Sara yung 56% plus meron pang undecided na 12%. So yung 12%, i-divide natin by 6. Divide by 6, divide by 2. So may 6%. So plus 56% plus 6%, 62%, 62% yung makukuha ni Vice President Inday Sara na buto. Napakalaki ho yan. So what for example, yung 100 million na botante, ilan yung 60% dyan Inday Sara? Hindi makukuha ni Inday Sara more or less nasa 60 million votes. Enough. What for example magiging 50 million yung makukuha na buto. Yung botante 50 million yung boboto, yung turnover. So ang 60% ng teka lang 50.
So ang 60% ng 50 million ay nasa 30 million. So yung boto ni Inday Sara ay 32 million. So more or less talaga. Baka nga mahihit ni Vice President Inday Sara yung 40 million votes pagdating ng eleksyon. Yun ang nakikita natin dito. Kaya kahit anong gagawin ng mga supporters ni Bongbong Marcos na unit team kay Leni Robredo, walang mangyayari ho dyan. Ang mananalo pa rin ay si Vice President Inday Sara Duterte. Ito, merong malakas na panawagan sila, mga dilawan, pinklawan, na kain-suka na sila ngayon. Bakit kain-suka ngayon si Leni Robredo? Dahil nga, ang sabi ng mga political analyst, walang iba daw na makatalo kay Vice President Inday Sara, kundi si Leni Robredo. Pero ito sa akin, ito tsorya lang natin, sarili nating na pananaw, yung mga percentage, tinignan natin yung survey. Kahit magsanib persa nga, hindi mananalo. Pakinggan natin po itong balitang ito. Narito. Wala si Leni Lix. Kaya raw talunin ni former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo si VP Sara sa pagkapangulo sa 2028 kung i-endorso siya ni PBBM ayon sa isang political analyst. Sige nga. Pero posible bang Sino mangyari ba? ang alyansang ito? Yan ang agenda report ni George Cahiles. Nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa Naga City sa Sabado. Ilang araw matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Trabaho lang daw ito dahil tungkol sa flood control program sa lungsod ang pag-uusapan ng dating magkatunggali noong 2022 presidential elections. Pero dahil nawasak na ang Marcos-Duterte Alliance, naghahanap ba ng bagong kakampi ang Pangulo? Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni political scientist Antonio Contreras na kung gaganapin ang presidential elections ngayon, tanging si Leni Robredo na may endorsement mula kay PBBM ang maaaring tumalo kay Sara Duterte. Ano daw? Political scientist? Hoy, Contreras! Kailan ka ba nagiging political scientist? Nakabuti na eh. Ang layo-layo ng pananaw nito, bias ka eh. Alam mo yung political scientist, pag sinasabi mo, hindi ka bias, wala kang kinikilingan. Kailangan babasahin mo yung totoong sitwasyon. Hindi yung lalabas ka ng statement kasi may pinapanigan ka. O tingnan mo, si BP Lini lang daw ang tanging makakatalo kay Vice President Inday Sara pag-endorso ni BBM. Sige nga, pakinggan ho natin. In Philippine politics, nothing is possible. Someone like Leni Robredo paired with someone who can check the Mindanao base and who is more Visayas in Mindanao. Pero dahil consistent ang naging pahayag ni Robredo na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, anang dating niyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, ang unang balakid ay ang mabago ang isip nito. Bagamat ang pagkikita raw ni Marcos at Robredo sa Naga sa Sabado ay oportunidad na mapag-usapan ng maraming bagay, mahirap pangunahan kung mababanggit ba ng Pangulo ang usaping 2028. Ang reaksyon naman ng palasyo sa Lang, stop muna tayo. Baka lumayo. Kasi gusto kong irabat tong hayop na Contreras na to. Kasi political scientist daw. Sabi niya, kung si Leni Robredo daw, i-endorso ni Bungit, ay mananalo at matatalo si Vice President Inday Sara Duterte. No? Yun ang sinabi niya. Alam niyo, hindi ako naniniwala doon yung sinasabi ni Contreras. Kasi pag sinasabi mo i-endorso ng Pangulo, alam mo yung nakaakibat doon? Endorsement power. No? Endorsement power niya para makagenerate ng boto. Yan yung pinag-uusapan natin. So, ang tanong, meron bang endorsement power si Bongbong Marcos ngayon? Makakahikayat ba siya ng boto sa maraming Pilipino? Kasi ako, naniniwala ako na very weak ang endorsement power ni Bongbong Marcos. Yan ang paniwala ko dyan. Bakit very weak? Unang-una,
Yung Marcos ngayon ay wala po yung lehitimong supporters na. Pailan-ilan na lang yan. Tunaw na yung tinatawag ng mga loyalista. Yan ang sinasabi mismo ng original na loyalista na si Atty. Salpanilo. Wala na sila, watak-watak na. So, pag sinabi mong supporter, so ang Marcos wala talaga. Ang maingay lang si Gadon. Pinagmumukha lang niya meron, pero wala akong supporters. Endorsement power, siguro safe tayo sasabihin natin na as in wala. Bakit? Dahil po sa corruption issue sa nangyayari sa ating bansa. 2 trillion flood control. Tapos bagsak ang ekonomiya. Kagutuman, baha kaliwat kanan, dilobyo. Mahal ang bilihin. Mga pangakong napapako, walang infrastructure. Walang big ticket projects. Sa tingin nyo ba, makakahikayat si Bongbong Marcos sa mga botante na iboto nyo si Leni Robredo? Sa akin, hindi. Hindi nakakahikayat. Bakit? Tingnan mo. Kung malakas ang endorsement power ni Bongbong Marcos, na kaya niyang magpanalo ng isang politiko. Ang ating pinag-uusapan na yung Bongbong Marcos na presidente. Huwag na natin pag-usapan yung Bongbong Marcos na talunan noon. Nanalo rin naman sila ngayon dahil sa mga Duterte. Balikan natin yung 2025 midterm election. Dito pagbabasihan po natin. Yung endorsement na sinasabi ni Contreras na scientist daw. Ano po ang resulta ng midterm election? Hindi po nila nakuha. Yung sinabi ni Bongbong Marcos, 12 mananalo, mazizero ang mga Duterte. Makamuntikan pa sila mazero. Ng Team Duterte, kung hindi lang minikos ni George, budlat ang mata. Tingnan mo, sino ang nag-number 1 noong midterm 2025 senatorial election? Bongo. Kaninong manok yan? Duterte. Sino nag-endorso? Duterte. Sino yung pumangalawa sa Duterte? 'Di ba? Kay Kuya Bungo, 'di ba si Bam Aquino? Si Bam Aquino nahatak ng Iglesia ni Cristo. Mas naniniwala pa ako na mas malakas ang endorsement power ng Iglesia ni Cristo kumpara kay Bongbong Marcos. Pero nangingibabaw ang endorsement ng Duterte. Tingnan mo. Endorsement power kasi pinag-uusapan si Villar at saka si Aimee Marcos. Last minute, kumapit kay Inday Sara. Inendorso ni Inday yung dalawa. Tingnan mo, kumapit pa nanalo. Yan yung sinasabi natin, endorsement power, na meron sa mga Duterte, wala naman po sa mga Marcoses. Resources meron, pero hindi enough ang resources na mapanalo mo yung isang kandidato kung ikaw wala kang ligasiya. Unlike sa mga Duterte, yung ligasiya ng Duterte meron. Kaya malabo. Yung sinasabi na matatalo si Inday Sara at mananalo si Leni Robredo pag endorso ni Bongbong Marcos. So ngayon, kainsuka na yung mga hinayupak. Sige nga, tuloy. Sa posibleng Leni-PBBM Alliance, So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho. Alam mo, ang buba talaga nito, no? Ba't napunta action versus bakasyon? Nagtatrabaho versus nagtatrabaho? Alam mo, Chucky Claire, dinadaya mo yung sarili mo. Sayang lang yung pagkabugado mo, no? Huwag mong dayain yung sarili mo. Huwag mong gawin tanga yung sarili mo. Pag-usapan natin yung realidad. Si Leni Robredo ba nagtatrabaho nung nagiging vice-presidente siya? Kasi ang pag inag-usapan niya, kita mo yung statement ni Claire Castro, pabor kay Leni Robredo. Ang ginagawa ni Leni Robredo sa panahon ni Tatay Digong, naninira lang kay Tatay Digong, pumupunta international. Si Inday Sara naman, hindi yan bakasyon. Ginago mo si Tatay Digong, dinala nyo sa dahik eh. Wala nga pabayaan niya ng anak sa dahik.
papuntahin nyo sa Manila, pauwiin nyo para hindi na si Tatay Digong pupunta ng Dahig at hindi pupunta si Tatay Digong. Para hindi na po si Vice President Inday Sara pupunta ng Dahig. Para wala ng mga rally kaliwat kanan sa iba't ibang panig ng mundo na kailangan puntahan ni Inday Sara. Dito na lang sa Pilipinas. Ganun na lang gagawin natin. Kasi nangyari lang naman si Inday Sara na pumupunta sa iba't ibang panig ng Pilipinas, panig ng mundo. Dahil maraming mga activities, mga DDS na kailangan pupunta si Inday Sara dahil sinusuportahan ng mga OFW si Tatay Digong. Kaya nangyari yon. So makikita mo, hindi yan bakasyon. That's part of work ni Vice President Inday Sara bilang Vice Presidente, bilang isang anak ni former President Duterte na ginagagong ng Marcos admin. Yan ang maliwanag dyan. Kaya hindi po pwedeng sasabihin mo si Inday Sara nagbabakasyon. That's official trip pa rin ang nangyayari. Dahil Pilipino si Tatay Digong. Former President, bukod yan, tangay na, tatay niya yan. Sige nga, ikaw, Claire Castro, ipadala natin tatay mo sa Dahig. Iwan ko lang kaya kung hindi ka titira doon. Kaya tuloy natin itong hinayupak na to. Pro-Philippines versus not pro-any country. So, Pro-Philippines, not pro-any country. Pro-komunista naman, si Leni Robredo. Ang tinignan mo, itong mga ganitong klaseng statement ng Malacanang, talagang maliwanag na yung scratch paper na yan, yung blank paper na yan, meron ng sulat. So yung sulat nga, kain suka. Alam mo naman natin na pinklawan itong si Claire Castro, no? So isa rin siguro na makapaghikayat si Claire Castro kay Leni Robredo na mag-unit team tayo. Unitae tayo dito kaya bungit kasi spokesperson man siya. Baka posible nga talaga 100%. question na igagalang. Patawad. Pero hindi napapanahon. Sa The Spokes naman ng Billionaire News Channel, Sige, ito. sinabi ng political analyst at biographer ni PRRD na si Earl Barreño na bagamat si Sara Duterte ang pinakamalakas sa kandidato ngayon sa pagkapangulo, mahirap magpakasiguro dahil marami pang maaaring mangyari bago ang 2028 elections. Siya yung medyo matagal na naghanda psychologically at saka yung machinery-wise, nandiyan na. No? Although nag-weekend yun, hindi yun machinery noong 2022. No? Sa weakening na yan, strong siya pero hindi siya unbeatable. Maraming mga pangalan na ang lumulutang na posibleng maging katambal ni VP Sara sa 2028. Kasi Strong siya pero hindi unbeatable. Wala kang makakatapat kay Inday Sara. Si Leni Robredo, maniwala kayo. Ako, hindi man ako political analyst. Pag si Leni Robredo, sige, tuloy ko muna to para maganda yung komento natin. kasama na ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, Baguio City Mayor Benji Magalong at Senator Bongo. So we know the fact that they don't see eye to eye, Sara and Mongo. So that would be that possibility if they can unite just for the sake of the father. Dapat rin daw maging maingat si VP Sara sa paggamit ng flood control scandal para tuluyang bakbakan si PBBM at kung sino man ang i-endorso nito. Ani Contreras, kung gagawin ito ng bise, baka maraming mambabatas ang hindi sumuporta sa kanya dahil marami sa kanila ang posibleng dawit dito. If she's going to weaponize it, then she can kiss goodbye in terms of enlarging her base. Sa daming hinaharap ng pamilya Duterte Tangina, yung ngayon, political analyst mula na sa yan. impeachment complaint at plunder cases laban kay VP Sara at sa pag-usad ng kaso laban kay FPRRD sa ICC, walang kasiguraduhan kung ano ang kanilang magiging kapalaran, kung sa Malacanang ba uli o sa kulungan. Para sa agenda, Putang ina sa Malacanang ba uli sa kulungan. Akala mo naman si Inday Sara, kurako talaga. Alam mo, tingnan mo yung political scientist na sinasabi, muntanga, Contreras, sabi niya, mag-iingat daw si Vice President Inday Sara na gamitin yung flood control against Marcos dahil hindi daw si Inday Sara makakuha ng boto sa mga kongresista dahil yung mga kongresista sangkot sa flood control. Inaamin din yung animal ng animal. Utay na walang pakialam dyan si Inday Sara. Ang pakialam ni Inday Sara, yung mga Pilipino, yung mga constituent ng mga buhaya na flood control.
Tangina, isa lang naman yan eh. Sa palagay nyo ba si Inday Sara papatawarin tong mga buhayang ito sangkot sa flood control? Inamin mo rin, Contreras, na ang mga kakampi ni Bongbong Marcos ay mga kawatan talaga, mga buhaya. Utangin ng political scientist, parang hunghang. Mantakin mo, wag daw banata sa flood control kasi masasaktan ng mga buhaya, baka matalo si Inday Sara, lolo. Walang kinakatukutan si Inday Sara. Isa lang boto ng mga kongresista. Kayo talaga, patunay lang po kayo. Nakakampi kayo ng mga buhaya. Okay. Siguro ano muna, bago isabi ko yung komento ko kanina, na kahit magsanib puwersa si Leni Robredo at si Bongbong Marcos ay mababawasan ang boto ni Leni Robredo at matatalo si Leni. Hindi yan ikakapanalo ni Leni, ikakatalo yan. Pero bago po natin dugtungan, pakinggan natin yung pahayag ni Leni Robredo kasi ngayong araw nga ho, ay magkikita sila ni Bongbong Marcos. So ngayon kain-suka na talaga ito si Leni Robredo. Itinatanggi pa rin niya na wala daw politika na pag-uusapan. Hindi ako naniniwala dyan. Okay, pakinggan natin si Leni Lugaw. To get a categorical answer kasi nagbigay na naman po kayo ng paglilinaw. Hindi na set at hindi pupunta dito si Pangulo dahil sa announcement ni Vice President o sa politika. Sabi ko, wala pang announcement, nakaplano na to. In fact, siguro ma-review naman ito sa Facebook. Ang dami ng posts ng mga as early, hinanap ko January 26 yung unang planning session. And nung Tuesday nga, nag-post pa ako ng picture ng ocular inspection namin. Yung announcement yata, kailan ba yun? Wednesday? Wednesday yung announcement. So, hindi to politika. Saka, ang layo pa ng election. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Trabaho muna tayo. Sundutin ko lang, ma'am, kasi I'm sure narinig. Sundutin mo! Saan mo sundutin? Hindi ako naniniwala dyan, Leni Robredo. Para lang naman tayo ngayon lang ipinanganak. Siyempre, party yan ng pagpapanik mode ng Marcos admin. Kaya nga, no choice nga si Bongbong Marcos. Kasi pag ikaw, a political strategist ka, merong balitang ganito na Leni Robredo, Bongbong Marcos, sanib puwersa, pinapaingay. At tingnan mo naman yung statement ni Claire Castro. Talagang pabor na pabor kay Leni Robredo. Aminin nyo na mag-unite kayo. Wala namang mawawala pag aminin po ninyo. That's not a big deal. Part yan ng ninyo, ng estratehiya. Yan yung maliho ninyo ngayon dahil yung mga botante ninyo, ginugulo pa ninyong utak. Malinaw naman yung mga nangyayari ngayon, ang purpose talaga ni Bongbong Marcos para i-meet si Leni Robredo para makumbinsi ito na tatakbo sa pagkapangulo at mag-unite nga sila. Yan ang maliwanag dyan. Dahil nandyan si Baki. Ngayon, ikaw dinideny, may pupunta na nga ngayong araw. Sige nga, tuloy. Narinig niyo rin po kung gaano ka lakas yung clamor galing sa iba pong politiko, sa example, Representative Egay Elisa, sinabi niya na kayo ang strongest bet against Vice President Sara Duterte come 2028 presidential elections. Sa akin kasi, lahat naman entitled to their opinion. Pero, kung papansinin ko yung mga ganon, hindi ako makakatrabaho. Tingin ko ang laking disservice nun sa city namin. Anong kumandidato ako as mayor, in-offer ko yung sarili ko para magtrabaho. Kung kauupo ko pa lang, politika na kaagad inaasikaso ko, sana hindi na lang ako kumandidato. Sinabi mo rin yan, Leni Robredo, yung 2022 presidential election. Alala nyo? Tinatanggi rin ni Leni Robredo, hindi ako kakandidato. Ganun. Pakipot ba? No? Kipot na ba talaga yan? Sa the end of the day, nag-announce pa rin siya natatakbo ng pagkapangulo. Pero ang resulta nga, natalo dahil nga si Inday Sara at si Bungit, nakabodo lang mga Marcos kay Inday Sara, medyo malakas talaga si Bongbong because of Duterte. Ganun na ganun din. Pero ang ending yan, tatakbo pa rin yan si Leni Robredo. Pinuntahan ka na yan ni Bongbong Marcos, pinuntahan ka na ng presidenting
bagsak sa rating. Tapos bibigyan ka ng mga proyekto, flood control. Nako, magkamalita ka dyan, Robredo. Ito, panggastos natin. Naging How nga, do you feel, ma'am, sa ganitong mga pronouncements na hindi lang po galing kay Representative Edison, marami na rin po sasabi analysts na kayo po ang Sa gusto totoo nilang lang, pagkala. sa totoo lang, sa sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. tingnan mo. Yung farthest from my mind. Kinikilig eh. Eric, tang inumin. But burnout sa amin, wala talaga uloy fix. Kitang-kita mo naman, kilig na kilig si Madam Lini. Nga Madam naman talaga eh. Aminin mo na ikaw ay tatakbo. Na ikaw ay gustong-gusto mo rin yung tandem ninyo ni Bongbong Marcos. Pero dudang ako. Wala na din tayo tawa. Putang ina na. Nalubot yung sound card ko. Ako na. Actually, pakipot lang. Kita mo naman, kinikilig ka. Gusto-gusto mo makita si Bibi, mat-excited ka. It's all about politics. Hindi mo pwedeng dayain. Ay, tika. Hindi, wala kang pag-uusapan politiko. Politics. Wala kang pag-uusapan. Basta kami trabaho ni Bongbong. Siyempre, sasabihin mo ng ganun. Dahil kailangan mo rin magpakipot. Hindi naman isigit, lalo na babae ka, di ba? Ganun lang ho yun. Pero kita mo naman yung ngiti ni Leni Robredo. Namnam na namnam ah. And yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon. Gaya na sabi ko, 3-year term ito, hindi pa nga kami nakaka 1 year. At ang dami pa naming problemang kailangang ayusin. Tingin ko yung primary obligation ko ngayon para sa bansa, ipakita ko what is possible dito sa amin. Kasi kung hindi ko yan mapakita, di ba? Kung hindi ko nga maayos dito sa amin, paano pa yung buong bansa? So sa akin, Mga dyan, linilugaw. Kaya ayusin mo muna yung Naga. Ipakita mong maayos mo. Malabong-malabo kasi alam mo, magkaiba talaga yung kwalifikasyon, no? Yung mga ni Vice President Inday Sara at ni Leni Robredo. Si Leni Robredo kasi hindi naman kilala yan, nagiging vice presidente lang yan dahil dun sa asawa niyang namatay. O kinuha niya, kumbaga sympathy votes yung nakuha ni Leni Robredo yung 2016 na election. Kinuha ni Pinoy, di ba? Nagtandem sila ni Marco Pal, di ba? Ay nanalo si Leni Robredo because of sympathy votes. Si Inday Sara naman, ang pagkapanalo ni Inday Sara because of Duterte legacy at siyempre yung pagiging mayor din ni Inday Sara ay talagang tumatatak din sa mga Dabawin, yung maraming Pilipino. Mantakin mo nagiging mayor si Inday Sara, walang utang. Ang Davao, zero na bayaran. Yung insurgency, nalinis talaga ni Inday Sara. Kaya pag tinignan mo, ang pipilian mo, Inday Sara at saka Leni Robredo, di hamak na mas lamang si Inday Sara kay Leni Robredo. Sige, tuloy lang natin ng konti. relax lang muna lahat. Magtrabaho muna. Kasi ang layo-layo pa ng eleksyon. Tingnan mo relax lang muna lahat, magtrabaho muna. Layo-layo pa ng eleksyon. So, ito lang nakikita ko, tatakbo nga yan, pakipot lang siya. Relax lang muna, ibig sabihin, wait muna, trabaho lang muna ako, pero huwag kayong mag-alala. Parang ganun yung punto, tatakbo talaga ako. Lalo na binisita siya ng kanyang Prince Charming, na pag pinagsama mo sila, coke, float. Coke, mahilig sa Coca-Cola si Bangag, kaya lutang na lutang, abangag na bangag, float, Leni Robredo, dahil lutang na lutang, kaya pag pinagsama mo, Coke, float, putangin na, Jollibee ng Jollibee yung datingan nila, ang tandem na to. Ito lang, Pero may mga tumatawag, kumakausap na po. Sa akin, focus ako sa trabaho ko ngayon. Wala akong puwang sa politika. In fact, halos lahat, na invitation sa akin outside Naga, nagre-regrets kami. Kasi mauubos yung oras ko. Ang tinatanggap ko lang ngayon na invitation sa outside Naga, kung konektado sa Naga.
Yung mga tinatanggap namin na invitations, partners na meron mga programs dito sa Naga, yung mga national events na kasali yung Naga. Outside of that, hindi kami tumatanggap ng invitations. So, Naniwala sinungaling ka ni Robredo, galing mo lang galing ng Maynila, di ba? Nag-meet kayo nila ni Risa Ontiveros para sa unitain ninyo sa Marcos admin, los talaga, oh. Ay, nga, tuloy, oh. sakali lang ma'am, sakali lang po bukas pumunta dito si Presidente. Mm. Wala pa naman siyang sinasabi, no? Pero kung sakali na mag-bring up ng tungkol sa politics, ano po yung magiging... Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics. Kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. idea po yung mga ibang politicians from the national na pumunta dito regardless of kung kaninong party. Lagi naman. Lagi naman, ever since naman, hindi ko, pagdating sa Naga, nagbibisita sa Naga, wala naman political colors. Kahit ano yung alliances mo, welcome ka dito. Kung ano yung welcome na binibigay ko sa mga kapareho kong political party, pareho din sa iba. Kasi every visit ng mga taga-hindi dito sa amin, malaking bagay yun for us. Kasi lalo na pag national government officials, kasi nagkakaroon kami ng opportunity mapaabot yung aming mga concerns dito. Napaka-defensive talaga, kay Bungit. Okay. So, ang sabi ng mainstream media, si Irisi daw, yung nagsasabing malakas si Leni Robredo. Oo nga, sinabi niya ni Irisi. Pero sinabi ko, may dugtong dun, na kapag si Leni Robredo ay makipag-unity kay Bongbong Marcos, kain suka. Sinabi ni Irisi na yung Liberal Party ay mahahati. So mawawalan ng boto si Leni Robredo, yung 27% ni Leni Robredo mahahati, mapupunta kay Inday Sara. Kasi galit man yan si Irisi sa mga Marcos. Tingnan mo, kita mo. Kasi naniniwala pa rin ako na may mga dilawan talagang ayaw kay Marcos. May mga dilawan na ayaw sumali sa kain suka ni Leni Robredo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas.
vlog mo may pag-asa.